So hello guys, ito yung continuation ng video natin, no, tungkol sa controller na DAI 815 at saka 815E na model, no. So tuturuan ko kayo kung paano yung user parameter na settings nya, meaning ito yung pag-a-adjust ng temperature para sa user. Halimbawa, mag-set tayo ng temperature nya, yung cut-off temperature nya para sa compressor, and then pwede rin tayo mag-set ng differential pressure nya, kung ilang degrees bago mag-cut in tsaka mag-cut out yung compressor natin. And then pwede rin nating makontrol dito yung defrost cycle nya, meaning kung ilang oras bago mag-engage yung defrost cycle nya, or kung ilang oras ang cooling operation bago siya mag-defrost, no? And then yung defrost period nya, yung defrost period nya, yun naman yung oras kung saan kung gaano siya katagal na possible na mag-defrost. Halimbawa, madalas nakaset yung mga 30 minutes, 20 minutes, or 40 minutes, mga ganun siya, no? So tuturuan ko yan guys. So unang-una nating gagawin, so kita natin 34 degrees yung temperature natin, then nasa operation siya. Since wala naman siya sa freezer talaga, no, o sa reach-in freezer o sa walk-in freezer, 34 degrees yan, yun yung ambient temperature natin. Kailangan lang natin pindutin tong function, no. At least pindutin natin tong function ng 3 seconds. Yan. Yung function, pag pinindot natin ng 3 seconds, nabasobra tayo ng pindot, na. Pag pinindot mo ng 3 seconds yan, lalabas yung set temperature kaagad. So paano mo malalaman kung nasa temperature settings ka? Makikita mo yung nakailaw yung temperature settings, then yung ilaw sa defogger tsaka ilaw sa light, naka-off din siya. So yan, bumalik siya sa dati, no. Turuan ko kayo na pipindutin lang ulit natin tong function, 3 seconds, 1, 2, 3, then bitawan natin, hindi nag-engage isa pa, 1, 2, 3, 4, yan, lumabas na siya. Yan yung temperature settings. Negative 15 siya, so makita natin adjustable siya, 14, 12, 11. So ganun siya. Ibig sabihin guys, yung negative 15 na yan, dyan nagka-cut off yung compressor, dyan siya namamatay. So every time na marireach nitong room temperature probe na negative 15 degrees yung temperature, ika-cut off niya yan, mag-automatic si compressor natin, no? So pag nag-automatic siya, yun yung pinaka lowest maximum na temperature doon sa room or sa freezer cabinet natin, no, na pwede niyang ma-attain, kasi nga yun yung doon siya nagka-cut off sa negative 15. Ngayon syempre kung gusto natin ng mas malamig, pwede nating iset sa mas mataas yan, mga negative 20, negative 18 kung gusto natin ng mga mas malamig, no. Halimbawa gusto ko ng mas malamig siya, kailangan natin ay mga negative 20 degrees siya, yan, pwede natin siyang iset ng ganyan. So kung iset natin siya ng ganyan, negative 20 degrees yan bago mag-cut off. Then meron pa tayong isa, kung tawagin natin ay yung differential temperature nya. Yung differential temperature nya, yun yung halimbawa nag-cut off na yung compressor natin, no. So halimbawa nag-cut off siya ng negative 20 degrees, no. Magbibilang siya ng plus 4 degrees bago siya mag-cut in uli. Yun. Kasi ito, standard niya nakaset ng 4 degrees. So tingnan natin guys, no. Pindutin ko ulit yung function, mga 3 seconds or mas matagal pa, hanggang lumabas yung negative 20 kasi sinet natin siya negative 20. Pindutin natin si function ulit, malalaman natin na nasa differential temperature tayo pag nakailaw tong changes ng temperature dyan, tsaka naka-off tong dalawang ilaw dito sa kaliwa. So nakaset siya, nakita natin kanina naka-4 siya. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa nag-automatic siya ng 20 degrees, magka-cut in uli yung compressor niya mga somewhere negative 16 degrees Celsius, kasi 4 yung differential temperature niya.
paano natin siya mapapakat in ng negative 15 kung gusto natin, i-adjust natin. Pwede naman natin i-adjust yan. Ganun lang siya guys. Kung gusto naman natin nakaset siya ng negative 20, negative 18 pa lang mag-function na siya, pwede natin siyang i-set ng 2. Ibig sabihin 2 degrees yung differential temperature niya. Pero since standard naman yung freezer natin, no, ibabalik ko siya sa 4, no? So babalik ko siya sa 4 na settings. And then meron pa tayong kung tawagin yung defrost cycle. Yung defrost cycle naman natin, yun yung tagal kung kailan siya magde-defrost uli. Halimbawa dito sa unit nito, standard niya 6 hours. Yung 6 hours na yon, 6 hours siyang gumagana ng cooling cycle bago siya mag-defrost uli. So yung defrost mode natin, makikita natin dito sa operation pag nakailaw yan. And then itong defogger natin tsaka light natin, nakapatay yung ilaw. So paano natin magagawa yon? Kailangan yan guys, pindutin natin yung function. Pag pinindot ulit natin yung function, hintayin natin lumabas si negative 20 kasi negative 20 yung sinet natin kanina. So ayan, negative 20 siya, no? So dito tayo sa differential temperature. Pupunta muna tayo rito sa operation. Yung operation na yun, yung 06 na yan, ang tinutukoy niyan oras. Ngayon yung oras na yan, ibig sabihin maghihintay siya ng 6 hours ng cooling cycle bago siya pumasok ng defrost cycle ulit, no? So pwede natin gawin na 8 hours, pwede natin gawin na 10 hours, nakadepende yun sa atin kung ano yung preferred na ano natin, defrost cycle na oras natin, no? So kung merong defrost cycle, meron din siyang oras para sa pagde-defrost. Yung oras natin para sa pagde-defrost, nakaset siya usually 30 minutes, no? Paano natin malalaman kung nasa defrost cycle tayo pag pinindot natin tong function? Ay nasa defrost function tayo or sa defrost minutes tayo, kung ilang minutes man siya made-defrost. Itong defrost na ilaw na to, nakailaw siya. Then ito sa defogger natin tsaka sa light, nakapatay yung ilaw niya. So gawin natin, no, kailangan lang pindutin ko ulit itong function niya. Pag pinindot ko yung function niya, hintayin natin lumabas si negative 20 degrees. Yan yung sinet natin kanina, negative 20. Pindutin natin siya, so lumilipat yung ilaw, nakikita nyo guys, no? So dito tayo sa defrost, yung nakailaw na defrost na yan. Yung 30, ibig sabihin 30 minutes siyang 30 minutes siya magde-defrost, meaning 30 minutes na under yung heater natin unless ma-reach niya yung defrost top temperature niya na nakaset sa kanya. So ano ibig sabihin nun? Halimbawa nakaset yung defrost top temperature niya ng 25 degrees Celsius. Ang ibig sabihin nun, ihinto na rin yung paggana ng heater. Halimbawa 10 minutes pa lang, nag 25 degrees na kagad yung temperature ng evaporator natin. Automatic yun, hindi na-under yung heater. Pero yung defrost minutes natin or yung defrost time natin, hindi mababawasan, meaning 30 minutes pa rin na nakahinto yung natin, yung compressor natin, no? So kung 30 minutes siyang nakahinto, tatapusin niya yon bago pumasok ulit sa panibagong defrost cycle. So hindi siya papasok kaagad dun sa defrost cycle. Papahintuin nyo lang kaagad yung heater kasi meron siyang tinatawag na defrost top temperature. Yung defrost top temperature para naman yun sa heater tsaka para sa pagkain, na pag nade-detect niya na, halimbawa ito kasi yan yung defrost top temperature, ito yung nagde-detect niyan, yung item natin na sensor o na thermistor. Since nakakabit siya sa freezer at malapit rin siya sa heater, nade-detect niya yung temperature dyan guys, no? So pagka na-detect niya na medyo mainit na yung evaporator natin, lusaw na yung anong tawag nito, lusaw na yung yelo niya. So i-terminate niya na yung heater, pero yung defrost time niya, nandoon pa rin tayo. Yung defrost period niya, nandoon pa rin, hindi pa rin tumitigil yun. Continuous pa rin siya. So 30 minutes siya nakaset. Halimbawa, sinet natin siya ng 30 minutes or iset ko siya ng 35 minutes, pwede naman.
tatapusin niya yung 35 minutes na yun. O, alam ba, sinet ko siya 35 minutes o 38 minutes, ganyan guys. Tatapusin niya yung 38 minutes na yan bago siya pumasok uli ng defrost cycle. So yun guys, sana nakatulong sa inyo yung ano natin, no, yung video natin ngayon. Ito yung settings para sa user settings, the temperature, meaning yan yung mga temperature na pwede nating laruin or iset, lalo na sa mga installer, sa mga nagkakabit niyan. Nakadepende rin kasi yan sa wattage ng heater na nakakabit o yung cooling capacity ng unit, kung ilang tons man siya, kung gaano siya kabilis lumamig. Kaya kailangan talaga natin na matimpla yung tamang temperature niya at saka tamang oras ng pagde-defrost niya at saka para halimbawa may maintain tayong tamang temperature talaga, halimbawa karne, kailangan nasa tamang differential temperature din kaagad tayo, no? Kasi baka mamaya yung differential temperature natin masyadong mataas, baka mamaya nagka-cut off nga siya ng -18. Yung differential temperature natin masyadong mataas yung settings, baka mamaya masira na yung karne natin bago pa umandar ulit yung compressor. So pinakamaganda niyan talaga, kumbaga yung cooling cycle niya, bababa mo ng konti, tapos pagka nag-automatic yung compressor, mag-cut off man siya, kailangan maya maya pwede na rin siyang umandar or may maintain siyang temperature talaga para siguradong safe yung laman ng fridge natin or yung reach-in freezer natin or yung walk-in chiller natin, para siguradong fresh siya tsaka hindi masira. So ayun guys, thank you.